ang mga pinakasiga, pinakamarahas, at mga kinatatakutang mga kriminal noon. Halina at ating isa-isahin sa video na ito ang 10 pinaka-notorious na mga kriminal na nag-iwan ng madilim na marka sa kasaysayan ng Pilipinas. Number 10. Waway. Si Warlito Toledo o mas kilala sa bansag na Waway ay isang simpleng magsasaka noon ng tubo. Siya ay nagtatrabaho kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa. Isang gabi, habang ipinapahinga nila ang kanilang pagod na katawan pagkatapos ng maghapong ani, ay walang awa silang inatake ng isang grupo ng mga armadong lalaki at pinasok ang kanilang tahanan. Ang kanyang asawa ay brutal na pinagsamantalahan at tinitlan ng buhay sa harap niya mismo. Pagkatapos, siya ay sinaksak at binaril ng makailang beses. Umalis ang mga armadong lalaki sa kanilang bahay na hindi man lang naghinala na buhay pa si Waway matapos ang kanilang ginawa. Ang pangyayaring ito sa kanyang buhay ang lubos na nagbabago sa kanya. Ito ang naging dahilan para siya ay maging isang serial killer at isa-isang tugisin ang mga sumalbahe sa kanila at ilagay sa sariling kamay ang batas. Pero nang maglaon, maging ang mga inosenteng tao ay binibiktima na rin ni Waway. Kadalasan niyang tinatarget ay mga kababaihang buntis. Naitala na nagkaroon siya ng 40 kaso ng pagpatay at ilang kaso ng panggagahasa. Number 9. Romeo Halushos. Si Halushos ay itinuturing noon bilang isang mahalaga at maimpluwensyang tao. Isa rin siya sa pinakasikat na broadcaster sa Mindanao bago siya nagsimula sa kanyang political career. May-ari din siya ng isang entertainment firm, film producer at isang stockbroker sa isa sa mga higanting television company. Siya ay proprietor ng sikat na resort sa Dapitan, ang Dakak, at higit sa lahat ay isang political kingpin sa kanlurang Mindanao. Ang akala ng lahat ay mabuting tao si Halushos dahil sa pagiging public servant nito hanggang sumabunyag ang kanyang di inaasahang kriminal na gawain at ang mga paborito niyang biktimahin ay walang iba kundi ang mga minor de edad na mga babae. Noong 1996 ay inakusahan ng isang 11 years old na batang babae si Halushos ng maraming beses na pagmomolestya sa kanya sa iba't ibang okasyon. Di nagtagal ay napatunayan na guilty si Halushos sa kasong ito. Ang Regional Trial Court ng Makati Branch 62 sa criminal case numbers 96-1985 at 96-1986 ay hinatulan si Halushos ng 2 bilang ng statutory rape. Bukod pa rito, ang 6 na criminal case para sa act of lasciviousness. Bagamat natulan ng guilty, ay hindi kailanman inamin ni Halushos na ginawa niya ang mga krimen. Pero ang mga ebidensyang nakalap ng mga otoridad at mga investigador ay malinaw na nagtuturo at sapat na upang madiin siya dito. Ang kanyang kaso ay naging media staple ng halos 1 taon sa buong Pilipinas at siya ay naiulat na nakulong sa loob ng 10 taon. Number 8. Alvin Flores. Si Alvin ang pinuno ng samahan na kilala sa tawag na Flores Gang. Nagsimula ang kanyang mga krimen nang sumali siya sa